Magandang gabi, Pilipinas. Bayan muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusulong sa karapatan ng Pilipinas sa ating mga teritoryo nang naaayon sa international law. Inihiyag yan ng Presidente sa kanyang pagharap sa Foreign Policy Forum na bahagi ng kanyang state visit sa India. Binigyan din niya ang laban sa mga maling salaysay sa South China Sea. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa kanyang pagharap sa isang foreign policy forum sa New Delhi na inorganisa ng Observer Research Foundation, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paninindigan ng Pilipinas bilang isang bansang handang tumindig para sa batas, soberanya at pandaigdigang kapayapaan. Sa kanyang foreign policy address, inilahad ng Presidente ang pananaw ng Pilipinas sa lumalalim na krisis sa Indo-Pacific region, isang rehiyon na anyay sentro ng mga oportunidad, ngunit sinusubok ng kaguluhan at panggigipit. Giit niya, hindi sapat na manahimik o magmasid lamang. Kailangan anya na aktibong ipaglaban ang umiiral na kaayusan at kapayapaan na nakabatay sa batas at hindi sa lakas o dahas. It has just become the responsibility for all stakeholders, including the Philippines and India, to play a more active role in upholding, in defending, and in preserving our rules-based order. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award, isang desisyon na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas na mariing tinututulan ng ilang bansa at patuloy na sinusubukang balewalain. The assertions of littoral states to have to pass the test of conformity with international law, particularly the UNCLOS and definitive binding interpretations such as the 2016 Arbitral Award. Nanindigan din ng Presidente laban sa mga maling naratibo sa South China Sea na lumilihis anya sa katotohanan. Indeed, there are those who sometimes justify such provocations under the pretext of geopolitics. Just as disconcertingly, there are those who seek to discredit international legal procedures and dismiss binding rulings to cloak opaque claims with a semblance of legitimacy. Sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na tinatahak ng Pilipinas ang tamang landas tungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatatag ng ugnayan sa mga bansang may kaparehong paninindigan at mga bansang nirerespeto ang international law bilang tugon sa tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region, kabilang na ang patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. We fight for peace, but that is exactly what we do. And since we have started to be confronted with that situation, that is the solution that we find will be most effective and is the proper thing to do, is to form these alliances, put together the coalition of like-minded states who share the same values, who adhere to international law, and who are committed to defending their territory and the exercise of their sovereign rights. Sa naturang forum din, ibinida ng Pangulo ang kasaysayan ng Pilipinas at India bilang mga bansang lumalaban sa kolonyalismo at ngayon ay parehong isinusulong ang demokrasya, kaunlaran at patas na ugnayang pandaigdigan. Kaya naman itinuturong ni Pangulong Marcos Jr. na isang mahalagang hakbang ang pagtatatag ng Philippine-India Strategic Partnership, isang kasunduan na naglalayong palalimin pa ang kooperasyon sa depensa, maritime security, teknolohiya, ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Sa ilalim nito, kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng India bilang isang mapagkakatiwalaang kaalyado na hindi lamang nagbibigay suporta, kundi sumusunod din sa international law kahit sa sarili nitong maritime disputes. With our strategic partnership, we unfurl the sails and steer our hopes and dreams through challenging tides. Our vision for a free, open, and inclusive Indo-Pacific is our compass. Our commitment to international law is our ballast. Mula New Delhi, India, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.